Mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito na naman, may kumakalat na naman sa social media at ating pag-uusapan ito mga kaplastik, at tungkol ito sa nabangga ng isang siklista ang isang yung pulang sasakyan na di ko alam kung sedan yun o Wigo o ano man, kasi maraming kamukhang sasakyan eh. Pero nag-viral ito sa social media dahil nakitaan ng isang netizens, nakuha na ng video na kung saan ay kinasahan ng baril ang siklistang walang kalaban-laban. Matapos niyang batukan, siyempre pumalag yung siklista. So panoorin natin, medyo sana wag tayong ma-demonetize dito sa video na ito. Panoorin natin. Ayan o, upal o. Diba? Ang ina mo. Mapapansin nyo mga kaplastik, biglang lumiko yung pulang sasakyan. And then pagkatapos lumiko ng pulang sasakyan mga kaplastik, ay hindi napigilan ng siklista at hindi na iwasan ito. At nabangga po niya ang pulang sasakyan na ito. So, ito yung mga sumunod na pangyayari mga kaplastik. Binatukan niya kasi mga kaplastik yung siklista. So, papalag talaga yan. Ngayon, nung balak ng pumalag yung tao, ay bumunot agad siya ng caliber 38 o caliber 45. Hindi natin alam kung anong kalibre yan. Pero kung mapapansin nyo mga kaplastik, hindi siya seryoso siya sa gagawin ng lalaking ito. Sobrang parang may ma-impluwensyang tao yata to. Di natin alam kung ano ito. So wag na nating ituloy itong video na ito, medyo maselan. At tingnan pa natin yung ibang konteksto mga kaplastik. Ayan. Tingnan natin, meron po ditong post eh. Meron na naman pong post si Rendon Labador mga kaplastik. Lagi na lang. At ito po yung kanyang wala talaga akong tiwala sa mga kalbo. Hanapin natin tong kalbo na to. Kalbo na nanutok ng baril, most wanted ngayon sa SOCMED. Ang kalbo na ito, nanunutok ng baril sa kalye sa isang kawawang nagbibisikleta. Sumbong na mga netizens, aksyonan natin. Tinatawagan ko ang ating Chief PNP para hanapin tong kalbo na to at maturuan ng leksyon. Info galing sa post ni Raymond Portun. The cycling community is requesting for help to identify this individual who was driving a Kia car around 6 p.m. last August 8, 2023 near Welcome Rotonda. He cut across the cyclist, assaulted and pulled out a gun on the unarmed cyclist, a criminal offense under our penal laws. He appears to be a government employee in light of lapel pin. The cyclist wants to file a criminal charge but forgot to get a car license plate out of fear for his life. Updated to mga kaplastik. Car plate number is ULQ 802. Not registered for 2023. Ang kanyang sasakyan mga kaplastik, 2013 sedan Kia Rio EX80. Ang chassis KNADN 412B D6162768. Engine NAN G4 FAC S387853. Nakilanlan na po yung sasakyan na ang pangalan ng sasakyan is sedan Kia Rio, tama ako, pula. At ang sabi dito mga kaplastik, na natakot po yung siklista na makuha yung license plate dahil nga tutukan pa naman siya ng baril eh.
Once na makuha niya information, baka naman talagang tuluyan siya. Pero sa kabutihan palad, yung siklista, mga kaplastik, ay nakaligtas naman. Pero naharap sa asunto, mga kaplastik, itong driver na kalbo na ito. At nangyari ito, mga kaplastik, around 6 PM noong August 8 pa. Sobrang tagal na po. Sobrang tagal na. At nangyari po ito sa Welcome Rotonda, mga kaplastik. So, si Rendon Labrador na po ang ayun o. Kinasahan po Ayan mga kaplastik kupal oh. Nabangga niya kasi, mga kaplastik. Paano ba naman, mga kaplastik binanggan? Kinat niya kasi ang siklista. O ngayon, babatukan niya yung siklista. Pagkatapos batukan, siyempre papalagan siya. Siyempre, nasaktan yung tao, papalagan siya. 'Di ba? Sino ba naman matutuwa na gano'n ang gagawin sa'yo, 'di ba? So, tingnan natin yung comment section, mga kaplastik. At ang mindset sa Pinas, kung sino ang malaki, siya ang priority. Kawawa ang mga naglalakad, mga nagbibisikleta, mga maliliit na sasakyan, ginigipit ng mga mas malaki sa kanila. Sana, ibahin ang mindset sa daan. Kung sino ang maliit na sasakyan, siya dapat ang priority sa daan. Parang first world country, itaas ang standard ng batas trapiko. Baga, may punto rin naman po si Reginald Allen Solis, mga kaplastik, dahil kadalasan sa mga motorista o yung mga nagda-drive, kung sino pa yung ma-impluensya, siya pa yung mayayabang. Ayaw nilang na-overtake sila ng mga maliliit na sasakyan like mga bisikleta o yung mga naglalakad. Minsan sila pa yung mga tarantado sa daan mga kaplastik Yung mga tipo na ayaw magbigay ng daan, parang siya may-ari ng kalsada. Paulit-ulit ko na itong sinasabi to sa aking mga recent video, mga kaplastik, dahil nga marami na rin ako nasasaksiyan na ganyan, mga kaplastik. Pagkalbo, masamang tao talaga. Abangan to, makaawa sa tulpo. Usually naman pag natulpo, bakit ganun? Isang buwan na palang nangyari. Halos isang buwan na. August 80. Matatapos na ang buwan ng August, saka lang po na lumabas yung video. Diba? Pagpatuloy mo yan, idol, malaking tulong upang makahanap ng may sala. Diba? Mahanap yan dahil na-videoan yung mukha ng suspect Yabang porket kaya may baril, ang saklap talaga ng katotohanan sa ating bansa. Actually, mga kaplastik, yung mga ma-impluensyang tao lang talaga mapangabuso. Kapag ang mga ma-impluensyang nila lang nag-aari-arian, ganun talaga, mga kaplastik, kumabot sa point talaga na mayabang sila. Ganun pa man, mga kaplastik, mag-ingat na lang po tayo. At eto po, tingnan natin yung iba pang mga baka may update. Siklistang kinasahan ng baril ng isang motorista sa Quezon City. Inaalam na rin ng MMDA ang detalye. Ihatid ni Sam Nelson. Sam. Kumikilos na rin ang Metropolitan Development Authority o MMDA para makilala kung sino ang motoristang nakalitan na nitong siklista at nagkasanang pa rin habang nasa gilid ng Quezon Avenue sa Quezon City. Sinabi sa Radyo DCWB nito si MMDA Acting Chairman Don Artes na nakikipag-coordination na sila sa Land Transportation Office o LTO at pinapahanap na rin niya ang kuha naman ng CCTV sa insidente. Bilang abogado niya, sinabi ni Artes, pwede masampahan ng reklamo ang motorista, lalo pat dapat nagtimpi ito sa mga kalimpunan na sitwasyon, sino man ang may pagkakamali. Batay nga sa post at kuha ng isang netizen nangyari insidente noong 8 ng Agosto, makikita nasagi ng isang siklista ang isang kulay pulang kotse na minamaneo ng motorista. Masama yun, mga kaplastik Pwede ka talaga makasuhan once na kasahan ka ng baril. Talagang ang kaso doon, which either na prostrated murder o assaulting, mga kaplastik, talagang matinding kaso yun. Kaya ang tagal na nangyari, August 8.
Dapat yan noon palang nilabas na nila yung video. Siguro nakonsensya yung netizens, baka hindi nila masyadong sineryoso ng mga araw na yon. Pero kung mga araw na yon, ora mismo, kasi meron tayong tinatawag na 24 hours reclamatory period eh. Syempre, pag halimbawang nagkaroon ng pasayong ko yung biktima na siklista at hindi na makita ito dahil hindi nagpa-medical legal, wala siyang may ebidensya na nasaktan talaga siya, mga kaplastik. Kaya isipin nyo, mga kaplastik, kapag may na-encounter kayo na ganyan, na nakuhanan nyo ng video, wag nyo nang pagtagalin pa ng halos 1 buwan. Di ba? Ipakita nyo na agad sa kinaukulan yan para malaman kung sino yung nasa likod na krimen na naganap, mga kaplastik. Nakakaawa rin yung siklista eh. Di ba? Nabangga na nga siya. Siyempre, hindi naman niya ina-expect na bigla siyang liliko kinat siya dun sa gitna ng daan Ngayon siya pa matapang at kakasaan niya ng baril. Ngayon sana kung sino man yung kalbong hinayupak na yan, dapat magpakita na siya para hindi na lumala yung sitwasyon. At wanted na po siya at sabi nga ng iba, sabi nga ng mga netizens, isa sa mga nagtatrabador ng gobyerno daw yun. Hindi natin alam kung sino yun. Malalaman natin yan kapag nag-trending na siya. Kada lang bumaba ang driver ng kotse na galit at may hawak ang baril bago naman ikinasa ito sa harap ng siklista. Umani na may git sa 100,000 shares at isang katebang komento ang naturang viral video, pero ngayong araw din ay naobserbahan at tinanggal na rin ng netizen na nag-post nito nasabing insidente. Ako rin Sam Nielsen ng GMX Radio DCWB, dapat ito. Markado kasama si Mark. Ayan na nga. Siklistang kinasahan ng baril ng isang... Ayan na nga, mga kaplastik dapat yan, gawan ng paraan yan, mga kaplastik. Wag na nating antayin pa na tilan yan. Buntik na niya mapatay yung siklista. Mabuti na lang hindi niya natuloy yung pagputok ng baril, mga kaplastik. Kaya kung sino man ang nakakakilala dito sa kupal na nilalang na to, ilabas nyo na po yan dahil lantad na yung kademonyo ang mukha ng lalaking ito at dapat na maharap niya ang asunto na ito, yung kaso niya, di ba? Na handa siyang makulong. Kung miyembro siya ng isa sa mga gobyerno dyan, yung mga nagtatrabador ng isang kawani ng gobyerno, sabihin nyo na kung sino itong taong to. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Sending out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.